mabiyayang morning to each and every one of us. So sa umaga pong ito, we are now going to tackle a very special topic na talaga naman pong masyasyak po kayo. Dahil mostly ng mga tao ngayon mas nakikinig doon sa mga tao na hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Como popular, como sikat, di ba? Mas pinipili ng ibang mga tao na makinig sa mga taong ito. Pero kung titignan mo naman yung mga sinasabi, mga walang laman, malagay mo, siguro katalinuhan ng mundong ito, pero hindi yung katalinuhan galing sa Panginoon. Yan po ang sinasabi ng Bible na futile, basically walang katuturan na wisdom. Seemingly parang may wisdom, pero ang totoo, wala, nada in Spanish. So parang anong tawag doon? Yung parang ampaw lang yung mga salitang yan. Makikita po ninyo kung may mga Facebook friends kayo na hindi man nanampalataya, yung mga sineshare po nila or nire-repost sa kanilang mga FB walls, FB accounts, kala lang natin. Ito po yung mga sayings o mga salita ng mga taong sikat ngayon. Artista, celebrities, mga ganyan, influencers, yan. Pero ako nalulungkot po ako kung titingnan mo, mas maraming views yung mga walang katuturan sa TikTok o sa YouTube. Makikita mo, walang katuturan. Especially sa Reels, sa Facebook. Alam niyo po ba, maraming naniniwala, simula nung nauso yung mga Reels, marami na mga nadidistract na tao. Totoo po yan. So, ako, medyo limit lang po ako. Pero nagpo-post ako ng mga Reels ko, mga ganito. Pero, yung magbababad ako, ayaw. Kasi kung ano nakikita mo ron, yung mga current events na mga walang kinalaman sa Diyos, no? Walang kinalaman sa Panginoong Jesus. So, ako nag-a-avoid ako doon para mas makapag-focus at concentrate ako kay Jesus. Kasi gusto ko yun, tahimik na buhay, mas maganda, maluwalhati. Okay, tingnan po natin ito. At tanda ko, inano ko na yun eh. Okay. So, tingnan po natin. Saan ba yun? Sabi ko, wait. Corinthians doon. Ay, hindi yan. Yun, nakapold na ako. Ito. Ayan. So, tignan po natin itong mabuti. Okay. Okay. Dito muna tayo sa dalawa po kasi ito eh. 1 Corinthians chapter 2. Okay. Verses 14 to 15. 1 Corinthians chapter 2. Verses 14 to 15. So, ko sa inyo para makita po ninyo mismo. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can be know them, because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. Yan. Lantaran pong sinabi ng banal na aklat dito. Pag hindi nagtataglay ng Spirit ang isang tao, paraphrase ko na lang po, wala siyang interest sa mga bagay ng Diyos. Wala siyang interest sa Bible, wala siyang interest mag-aral ng salita ng Panginoon. Yung mga pinagtatawanan pa ang pag-aaral natin ng Bible. So, yan po ang nakita ko. Papatunayan ko po yan sa bawat araw. Amen? Kasi sa kanila, ang wisdom na alam nila ay ang wisdom ng sanlibutan ito. Ayan, at tinulungan na ako ng hangin na i-turn itong page. So, tingnan po natin. Ito po yung pinakapuso natin dito. Okay? 1 Corinthians chapter 3 verses 18 hanggang 23. Mga Bibles please, 1 Corinthians chapter 3 verses 18 hanggang 23. Okay, basahin natin. Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, itong mundong ito, let him become a fool, that he may become wise. For the wisdom of this world is
For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. Therefore, let no one boast in men, for all things are yours. Whether Paul or Apollos or Cephas, si Peter po yung Cephas, or the word or life or death, or things present or things to come, all are yours. And you are Christ. Pag-aari ka ni Kristo, at si Christ ay galing sa Diyos. O yan po. Hindi po niya. Pero tutukan po natin tong, let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. Totoo po yun. For it is written, He catches the wise in their craftiness. Yung mga pangatwiran na binibigay ng mundo, sometimes, dala lang po ng emotions ng mga tao. Pero it doesn't follow na yun po ay totoo. Okay? Tandaan nyo, ang Bible po ay hindi po nakabase sa emotions. Ang Bible po ay nakabase po sa truth ng kanyang salita. Salita ng Diyos, salita ni Jesus. So, marami po ngayon ng mga walang katuturan ng mga salita na mas gusto ng mga tao na pinapanood, na binibigyan ng views. Okay? Tandaan po ninyo, creation, loving creation. Tayo po ay creation lang, tapos mamahalin mo, creation lang din. Mas maganda, yung creation nagmamahal sa kanyang creator. Yan po ang Christianity, na natagpuan natin kung sino yung creator natin, kung ano yung purpose natin dito sa lupa. That is to feel or to spread the love of God through the Lord Jesus Christ finished work on the cross. Kaya kung Kristiyano ka na at alam mo ang katotohanan na yan, well, nasa tamang daan ka, nasa tamang road ka na. Okay? So, ang Christianity po is all about Jesus Christ. It's all about His finished work on the cross. Okay? Pero, makikita mo rin po dito, pinapakita rin po ng Bible sa atin, New Testament po itong Corinthians na ito, 1 Corinthians. Pinapakita po niya na kapag ka hindi pa na-access ng Diyos ang buhay ng isang tao, ibig sabihin, kung si Jesus wala pa sa buhay ng isang tao, ang buhay niya Adamic. Mundo pa rin ang gusto, mundo pa rin ang iniibig, mundo pa rin ang dinidesire, mundo pa rin ang lahat-lahat sa Kanya. Magbabago lang po ang takbo ng lahat pag si Jesus ay nag-invade na sa puso ng isang tao. Yung mga dating mithiin, mga dating naisin na mga mundo, napapalitan ng bagay ng mga makadiyos. May desire na mag-aral ng Bible, no? May desire ng magbahagi ng salita ng Panginoon. May desire na siya ngayon na, paano ko ba sasabihin to, na ibahagi ang gospel ng grace sa ibang mga tao. Yan po ang napalitan. Nagkaroon ng bagong desire ang puso ng isang tao. Okay? Kaya ako po talaga ngayon, pinipili kong magtutok sa mga bagay na makadiyos, no? Dahil alam nyo, nung nauso nga po yung mga reels dito sa Facebook, sumobra po yung napaka-easiest na makakakita ka ng mga distractions. Kaya ako, araw-araw din ako nagre-reels para ipakita po sa inyo na dapat itong mga ganitong videos ang dapat ninyong pinapanood. At talagang dapat tinatangkilik. Dahil ito po a matter of life and death. Bakit a matter of life and death? Because kung sino mo na makarinig nito, mula sa kamatayan tatawid siya sa buhay na walang hanggan. Kasi malalaman niya kung paano maligtas, na ang tanging kaligtasan ay si Jesus at wala nang iba pa. Kaya yan po gusto ko pong sabihin. Ang kapangyarihan ng krus ni Kristo ay tunay na makapangyarihan kapag tinanggap mo na siya bilang sariling Panginoon at personal mong tagapagligtas. Nasa iyo na ang lahat-lahat. Jesus will be your everything at magkakaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Gawin mo lang simple, focus on His Word, focus on His promises, focus on Jesus. Okay? Pag nagbukas ka ng social media, hanapin mo yung mga channels like this na pinapahayag ang glory ni Christ at lumago ka doon, maski buong araw mong panoorin, no? Maghanap ka ng ibang mga preachers na nangangaral tungkol kay Christ at yun po ay napakaganda. Magbabad ka sa mga salita ng Panginoon, sa mga pangako niya. Yan po ang pagbababad na may kapakinabangan naman. May kapakinabangan po yan.
Thank you. God